Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin muli mga kababayan itong si Leandro Liviste, yung anak ni Loren. Nasabi nga natin, another Kiko Barsaga in the making and another Magalong. Makita niya Mr. Maravillas, sige lang ang daldal. At sa kanyang kakadaldal, hindi niya namamalayan, pati yung kanyang nanay na ilaglag na niya. Kasama pala mga kababayan si Loren Ligarda doon sa document, sabi mismo ni Leandro Liviste na may insertions 1 billion. Yung documents na ang sabi, turn over sa kanya ni Cabral. And because of that, mga kababayan, sunod niyang pahayag ngayon, biglang kumambyo. Sabit kasi mga kababayan yung kanyang nanay. Sabi ngayon ni Liviste, insertions not automatically wrong after linking Ligarda to Cabral list. Sabi dito sa report ng Billionaire News Channel, Liviste says insertions not automatically wrong after linking Ligarda to Cabral list. Sabi ninyo masama yung insertions. Dinimonize mga kababayan yung mga insertions, pati yung mga proponents. Ito yung sinasabi natin kahapon. Lahat na lang dinidemonize. Inamasama yung insertions, yung proponents. Pag sinabing kasama ka niya doon sa insertions, matik na ang iniisip ng mga tao, kasama ka sa kickback, lalo na kung ikaw yung proponent. O ngayon, nadiscover sa mismong pag-amin ni Leandro Bersiles, lahat daw ng mga senador, mga congressmen, almost lahat, may mga insertions at kasama doon yung kanyang nanay. Kailangan niya, yung nanay ko, 1 billion lang. Pinakang maliit niya, yung ibang mga senador, 5 to 6 billion. Ngayon, dahil napasama, mga kababayan sa kakadaldal niya, biglang kambyo ngayon si Leandro Liviste. Ito na ngayon ang sinasabi niya. Liviste says insertions not automatically wrong after linking Ligarda to Cabral list. Batangas Representative Leandro Liviste stood by his earlier statement that all senators had project insertions in the 2025 Department of Public Works and Highways DPWH budget, stressing that the practice should not automatically be viewed as wrongdoing. O, nakita mo na? Kasi kasama din pala yung nanay mo. Di ba, mga kababayan? Ito yung sinasabi namin dito sa Bicol na kasabihan. Day nga ni magparairo, nga ni day maramog kiudo. Huwag masyadong magalaw. Sabi ng mga nanay sa mga bata, huwag magalaw, baka yung puwit mo, yung tae kumalat. Day magparairo, nga ning day maramog kiudo. Yun ang nangyari, mga kababayan kay Leandro Liviste. Masyado kasing pabida. Sumabog tuloy sa kanyang pagbumuka, pati sa kanyang nanay. Yung kanyang walang tigil na pabida. Yeah, tama itong sinabi ni Terry Ridon. Ang ginagawa niya ginagawa ngayon ni Liviste, squid tactics to protect mama. Palibasa, kalyado ni Pusit. Kaya pari-parehas po ang mga gawain nila, daldal ng daldal, para i-cover up yung mga possible involvements ng kanilang mga alyado, kapamilya. Squid tactics. Ito yung post niya, ni Congressman Terry Ridon sa kanyang Twitter account, yung X. Squid tactics niya ito para protektahan yung kanyang nanay na si Senator Loren Ligarda. Tapos sabi pa niya, hindi lang listahan ni Cabral ang mayroon din akong listahan ng bicameral insertions. Sabi po ni Attorney Wilfredo
Garrido, Leandro Leviste may have just rendered Cabral's documents inadmissible. Now that Cabral is dead, who is going to certify them as authentic? We cannot just take the word of this attention-seeking Nepo baby. Tama. Kontaminado na, mga kababayan. Kaduda-duda itong sinasabi ni Leviste na mga documents na hawak niya. Unang-una, September pa pala yun, nasa kamay na niya. Bakit kung kailan namatay si Cabral, tapos siya nag-iingay na may documents siya galing kay Cabral? Siguran niya, Mr. Maravillas, ini-examine muna para tingnan kung sino-sino. Baka niya may mga kapartido tayo, kaibigan, kapamilya, inadiscovery niya, kasama pala yung nanay niya. 1 billion. Diba, mga kababayan? So, hindi malayo talaga. Dinoktor na to, mga kababayan. May punto si Atty. Garrido. Yan o, sabi dito. According to Garrido, Cabral was the official custodian of the DPWH documents and Leviste's alleged unauthorized removal of the files from the alleged unauthorized of the files from the office of her office undermined their integrity. For official documents to be admissible in court, they must be authenticated. Example, by means of certified true copies or comparison with the original duly accomplished by the official custodian. Tama, ang official custodian, si Cabral, hindi naman yun pwede pa na i-authenticate, mga kababayan, ng official custodian na si Cabral kasi patay na. Ima po, tapos ngayon, kung kailan patay na si Cabral, doon nag-iingay, mga kababayan tong si Leviste. Sasabi po ni Garrido, he stressed that the document should not have been taken out of custody, noting that the proper procedure would have been to duplicate and certify them instead. Leviste's unauthorized removal of the DPWH documents from the office of Cabral, the official custodian, tainted the integrity of the files. They should have never left her office, at most duplicated and certified, sabi po ni Garrido. May punto, mga kababayan, and that is from the legal mind of Garrido. Tama po? Kontaminado na to. Kaya tama ito na sinabi ni Garrido, Leandro Leviste may have just rendered Cabral's documents inadmissible. O ngayon, ginagamit niya sa propaganda, mga kababayan. And to, attorney din ito si Terry Ridon, abogado din siya. For Congressman Ridon, ginagamit ito, ang ginagawa daw ni Leviste, squid tactic, may ugaling sa pusit para protektahan yung kanyang nanay. Kasi lumabas sa dokumento, kasama yung kanyang nanay na si Loren na involved sa insertion, 1 billion. Kung sinasabi niya sa mga interviews, 25% yung kinikickback daw ng mga sangkot dito sa mga insertions, dito 150 million na malinaw. So dapat talaga na i-lifestyle din pati yung kanyang pamilya, yung kanyang nanay na si Loren. Kasi yung declared net worth ni Loren 79 million lang. Pero mas mayaman pa man si Loren sa pinakang pobreng senador na si Chis Escudero, 18 million. Pero kayang magregalo ng 57 million na singsing. O, di ba, mga kababayan? Ngayon, dahil sabit yung kanyang nanay, ito na yung sinasabi, mga kababayan, ni biglang kambyo ni Leviste. Hindi naman na niya lahat ng insertions automatically mali. O, di ba, mga kababayan? May ganon. So pag sabit, hindi mali. Pag iba yung involved sa insertions, may mali. Pag kapamilya, kaibigan, hindi mali.
Selective, mga kababayan. Yan ang problema sa mga taong ito. Kaya ang tawag natin dito kay Liviste, wala nang pagkakaiba kay Kiko Barsaga, Pabida, kay Magalong. Lahat ito pabida papansin. Siguro may mga political plan sila, mga kababayan, in the future. Dapat na niya lagi tayong pabida para lagi tayong laman ng social media at saka ng mainstream media. Ganun lang naman, lahat ng mga politikong may mga plano in the future, ganun ang ginagawa. For media mileage. Hindi bali makasira ng ibang tao, basta yung masiraan ng ibang tao, hindi nila kaalyado, okay lang. O diba? For political gains, mga kababayan. Kapag pinakinggan ninyo itong si Liviste, pati si Magalong, maririnig ninyo ang mga terminologies, may pattern na niya. So sa bawat suntok ng hustisya, mga kababayan, hindi po sapat yung paratang. Nahilig sila sa paratang. Hindi po pwedeng puro na lang sasabing may hawak kaming mga dokumento. Di ba? Kaya nga yung challenge po sa kanila, ilabas na ninyo yung dokumento ninyo pag puro pa interview. May hawak pala kayo, bakit di pa ninyo ilabas? Yun ang challenge ni Terry Ridon. Ilabas mo na. Bakit kailangan mo pang hintayin yung go signal ng DPWH? Ilabas mo na para magkaalaman na. Ilabas mo man yan, duda-duda na. Tama si Atty. Garrido. Yan Leandro Liviste may have just rendered Cabral's documents inadmissible. Now that Cabral is dead, who is going to certify them as authentic? We cannot just take the word of this attention-seeking Nepo baby. Kasi po, si Cabral yung official custodian ng DPWH. Bakit niya yun kinuha? Ang sabi niya, tinon-over daw sa kanya. Hindi na naman natin ma-authenticate yung claim niya. Yung kwento ni Liviste na tinon-over sa kanya ni Cabral. Kasi hindi naman natin matatanong si Cabral, patay na. Diba? So, makikita natin, gusto siguro na magpakilala itong si Liviste at saka si Magalong na mga anti-corruption advocate sila. Si Magalong nga, si Gidaldal, mayor sa Baguio. Yan ang sinasabi natin. Araw siguro hindi na makapagtrabaho, sige na lang pa-interview. Anong paki niya sa mga national issues, di ba? Yung mainstream media naman, sige din nag-interview kay Magalong, yun hindi natin maintindihan, nag-resign na sa ICI. Ba't kasi pinapatulan pa yan ng mainstream media? Kaya ang duda natin, as a former mainstream media practitioner po, usually pag ganyan po, may nagko-coordinate kasi na tao. May mga contact sila sa mainstream. And most of the time, mga paid interviews yan. Internal arrangement with media outlets para for media mileage para makilala sa buong Pilipinas for an ambition for a national position siguro. Ganyan po ang strategy. Bakit ko alam? More than 40 years ako na practicing media. Ganyan ang strategy na ginagawa ng mga media outlets. May mga contact sila na mga handlers na mga politiko, mga PR men. Laging may interview, pero ang totoo niyan, paid interviews. Huwag kami alam natin ang galawan sa mainstream kasi from the mainstream ako dati. Kaya walang pwedeng mag-question sa ating kaalaman. Mga galawan ng mga kasama ko sa media, alam natin yan. So malabo. Gusto magpakilala sila ng mga anti-corruption advocates. Ang totoo po, wala silang pagkakaiba dito sa mga DD style propagandist at fake news peddlers. Para pagtakpan yung mga kalyado nila, lalo na yung kampo ng Duterte. Kalyado sila dun eh. Kaya naman pala niya. Diba? Mga kababayan, malinaw. Sabi dyan. FPRRD with Kong Liviste. Leandro Liviste nag-OJT kay Mayor Duterte, Rodrigo Duterte in 2013. Pinadala siya ni Loren sa Davao. Sa buong Pilipinas, wala akong nakilalang leader na may tapang at malasakit katulad ni Mayor Duterte.
Now you know, mga kababayan. Kaya mga sinasabi nila, may mga ebidensya. Ipakita ninyong ebidensya. Pag walang maipakitang ebidensya, walang bigat po sa batas. Sabi nga, puro kwento. Pag puro kwento, paulit-ulit lang kayo sa pagsasabing may mga ebidensya kayong hawak. Asaan ang hawak ninyong ebidensya? Ba't hindi pa ninyo ilatag? May mga dokumento daw sila. Asa na mga dokumento? Bakit hindi pa ninyo i-release? Puro kayo pa interview? May mga listahan. I-submit ninyo yung mga listahan ninyo. Sino-sino, pangalanan niyo isa-isa. Puro kayo daldal sa pa-interview sa mainstream media. Puro kayo pabida. Hanggang ngayon, mga kababayan, wala silang mailabas na dokumento. Wala man sworn affidavit. Di ba po? Yung sworn affidavit ni Gutesa, piki pa yung notaryo. Pero yung sworn affidavit ni Madriaga na hindi piki yung notaryo, pinagdududahan nila. Yan ang problema ninyo eh. Pag ang sabit yung mga kaalyado ninyo, kahit hindi piki yung sworn affidavit, pinagdududahan ninyo. Yung piki gusto ninyong paniwalaan. O dito sa issue ng mga sinasabi ninyo mga dokumento mayawa kayo, ilabas na ninyo ang hawak ninyo yung lista. Walang forensic verification dito sa mga sinasabi ninyong dokumento. Walang formal na na reklamo sa ombudsman o sa korte. Halimbawa kay Martin Romualdez, may reklamo ba na formal sa ombudsman laban kay Martin Romualdez? Wala. Nandun sa ombudsman po referral. Maging mga kababayan, itong si John B. Crimolia, DILG Secretary, inamin niya, if we look at of all traces of evidence, referring to Martin Romualdez, if we look at all traces of evidence, Martin Romualdez has no fingerprint anywhere. He never talked to a district engineer and he never talked to a contractor. He never talked to anyone. He never signed anything. Kaya yung kapatid niya, si Boyeng Rimulya, hahanapan na lang daw ng kaso in the most gross negligence bilang speaker. May ganon, mga kababayan. At hahabulin daw, mga kababayan, yung assets. Kasi walang makitang ebidensya to charge criminal liability. Walang makita. Sa isang panayam, sinabi ni Rimulya na patuloy ang pagsisikap ng kanyang kapatid na si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na imbestigahan ang umano'y pagkakasangkot ni Romualdez. Ngunit naharap ito sa mga hamon dahil wala umanong naiwang direktang ebidensya ang dating speaker. Paliwanag ni Rimulya, walang iniwang paper trail o tuwirang ugnayan si Romualdez sa mga questionabling transaksyon, kaya't nagiging mahirap patunayan ang kanyang pananagutan. Sa aspetong kriminal, ito pa ngang pakasulat ng balita, walang iniwang paper trail. May mali siya po. Paano walang iniwang paper trail? Wala man talagang paper trail kasi wala man ginawang transaksyon. Pag sinabing walang naiwang paper trail, may assumption na may ginawang mali. Kaya lang, pinapalabas nila mga kababayan, maingat si Tuso. Maingat si Martin Romualdez kasi walang iniwan, walang naiwang paper trail. Yan ang gusto nilang palabasin. May mali siya po. Mali, walang paper trail lang. Bakit? Wala man talagang ginawa. Yung iba, name dropping lang, ginagamit yung pangalan ni speaker para kumita. Yan ang problema, mga kababayan. Kaya importante, sa batas po, ebidensya. Hindi yung haka-haka, hindi kwento, hindi yung propaganda palagi. Sabi dito, gayon man iginiit. Ulitin natin. Paliwanag ni Rimulya, walang iniwang paper trail o tuwirang ugnayan si Romualdez sa mga questionabling transaksyon. Referring siguro doon sa mga insertions. Kaya't nagiging mahirap patunayan ang kanyang pananagutan sa aspetong kriminal. Gayon man iginit ni Rimulya na kahit hindi mapatunayan ang criminal liability, hindi titigil ang pamahalaan sa paghabol ng iba pang legal na remedyo. Kung hindi man siya
makasuhan sa kriminal, hahabulin pa rin namin sa kanyang mga ill-gotten assets. Paano man na nasabi ninyong ill-gotten assets kung wala mang criminal evidence na nakikita kayo sa mga kayamanan ni Martin? So hindi mo pwedeng gamitin ang word na ill-gotten tulad ng ginagamit lagi noon sa pamilya Marcos, ill-gotten wealth. Inassume ninyong ill-gotten wealth. Pwede siguro allege ill-gotten wealth. Ang problema hanggang ngayon, yung sa Marcos family mga kababayan, palagi pa rin niya tinatawag na ill-gotten. Hindi nga napatunayan. Paanong ill-gotten? Walang ill-gotten. Ang tawag sa mga Marcos, magnanakaw pa rin. Hindi man po napatunayang nagnakaw. Walang desisyon sa husgado na nagsabi na kapag nakaw yung Marcos. In like manner itong si Martin Romualdez. Sinasabi ninyong ill-gotten. May napatunayan na ba sa husgado na yung yaman ni Martin, ninakaw niya? Patunayan muna ninyo bago ninyo sabihing ill-gotten siya. Di ba? Bawal ba sa tao yung yumaman? Wala man pong batas na nagsasabi na pag ikaw yumaman, kriminal ka na, ninakaw mo na. Di ba? Patunayan muna ninyo. Yan ang mali sa atin po eh. Palagi nating ina-assume. Maghanap kayo ng ebidensya. Pag wala kayong nakuha ang ebidensya, tigilan na ninyo ang pag-akusa sa tao. Di ba? Wala man pala kayong nakukuha ng ebidensya. Hirapan kayo. Di maghanap muna kayo ng ebidensya. Tapos ikaso ninyo, ipakulong ninyo si Martin kung gusto ninyo. Para kayo yung kumandidatong presidente. Nag-announce na si Jum Dick Rimulya na bukas daw siya to the possibility to run for president. Di yun tuloy. Parang may mali siya na. May mali siya na tuloy mga kababayan kung bakit yung magkapatid na Rimulya lumalabas talagang tinatarget si Martin Romualdez. May intention din pala. Sa top position mga kababayan, nakulayan na. Dapat hindi sana sinasabi yon mga kababayan ni John Dick. Kaya lang siguro inisinyo, floating the possibility. Titingnan niya siguro mga kababayan kung ano magiging reaksyon ng ating Pangulo kung i-consider siya as one of those possible personality na itulak pagpipilian sa pagkapangulo in 2028. Kasi hanggang ngayon, siyempre, 2 years pa man, wala pang material ang administration. May naririnig na ako sa inside story, pero ayaw ko pong sabihin sa inyo kung sino. Pero kilala ninyo, kwento-kwento pa man lang po. Sino niya Mr. Maravillas? Maghintay na lang tayo ng mga official announcement. Sino ba yung magiging standard bearer ng Marcos administration po sa pagkapangulo? Siyempre, hindi mawawala. May endorse yung ating Pangulo siguro. So going back dito sa ating topic, itong sinasabing secret files, mga dokumentong binabanggit ni Leandro Liviste, yun ang tanong ngayon ng mga tao. Bakit ngayon lang ilabas kung kailan patay na si Cabral? Bakit tahimik siya nung buhay pa si Cabral? September pa pala, mga kababayan, nang makuha niya yung mga dokumentong sinasabi. Nasaan yung authentication ng dokumento? Kasi tama yung sinabi ni Atty. Garrido. Leandro Liviste may have just rendered Cabral documents inadmissible. Now that Cabral is dead, who is going to certify them as authentic? We cannot just take the word of this attention-seeking Nepo baby. Kaduda-duda, mga kababayan. So may question na about the integrity ng sinasabing dokumento na hawak ni Liviste. Ngayon, doon sa akusasyon ni Liviste kay Ridon na may insertion din si Ridon. Kaya sabi ni Terry Ridon, ano man anya ako magka-insertion? Kapapasok pa man lang ang anya ako ngayon. Paano ako magka-insertion sa 2025 budget? Ngayon pa lang ako pumasok bilang congressman. O, diba? So doon pa lang mga kababayan, bagsak na. Bagsak na yung mga claims. Kung dito pa lang bagsak na yung mga claims at akusasyon, malamang anong rason na hindi
Hindi natin questionin the rest of the allegations ni Liviste. Ibig sabihin, hindi siya maingat sa mga statements niya, sa mga declarations, hindi niya pinag-aralan. Di ba? Bangga, bagsak agad ang credibility and integrity nitong sabi ni Atty. Garrido, attention-seeking Nepo baby. Napabida tulad ni Magalong at saka ni Kiko Barsaga, pabida. So ngayon, nang malaman niya mismo na pati nanay niya sabit sa insertions, biglang kambyo si Liviste. Hindi daw lahat ng insertions masama. Di ba, mga kababayan? Pero sa legal reality, mga kababayan, tama siya doon. Hindi lahat ng insertion illegal per se. Yun naman ang sinasabi natin noon. Kahit po si tawag dito, si Drilon, sinabi niya, ang insertions niya, wala mang pagkakaiba, and it is used interchangeably sa salitang amendment. Kaya lang sabi ko nga, dinimonize nila, dinimonize na natin lahat, pati yung mga proponents. Pag ikaw ay proponent, sabit ka sa insertions, ang ibig sabihin niyan, sabit ka sa kickback. O di sige, sabit sa kickback din si Loren. Sabi sa amin, kararigos kung kararigos. Gusto ninyong i-demonize ang insertions, proponents? Di-demonize natin. Lahat kayo demonyo. Anyway, kayo lang naman dyan. Kami hindi man po congressman. O, lahat kayo demonyo, senador, congressman, mga DPWH, officials. Lahat kayo magnanakaw. O di, okay. O, di ba? Yan ang problema. Ngayon, sabit si Loren, sasabihin ni Liviste, hindi naman na niya lahat ng may insertions. Mali. So, selective siya. Pag kapamilya, kalyado, hindi masama ang insertion. Pag sabit yung kalaban, malian niya, may kickback. May ganon, mga kababayan. So kapag pinapalabas nila, kapag kalaban, may korupsyon. Kapag kalyado, normal lang niya, wala mang masama niyan. Okay lang yan. O, di ba, mga kababayan? Normal pagka-alyado. Kasama yung mga DDS Black na mga senador, congressmen. Normal lang niya yan. Pagkasama si Loren, wala man, hindi man niya. Hindi lahat niya, may kickback. Sila niya, mayroon. Yung nanay ko, hindi niya. Malinis yung nanay ko. Biglang naging defensive po, mga kababayan, si Liviste. Kasi may 1 billion insertion pala yung kanyang nanay at sinasabi niya, pinakamaliit man lang niya, yung insertion ng nanay ko, 1 billion lang. Pero yung iba niya na mga senador, 5 billion, 6 billion. Pero sinabi niya, ang kickback niya dyan, 25%. Yan tanong natin. Kasama ba sa 25% si Loren, yung nanay mo? Kasi pag kinumpute mo sa 1 billion, 25%, tumataging-ting na 250 million na kickback. Di ba po? So sa batas po, ang ganitong double standard, yan po ang sumisira sa credibility. Sumisira sa credibility yung double standard ng nagsasalita tulad po ni Leandro Liviste. So malinaw po ito, hindi prinsipyo, propagandang malinaw po. So itong issue, mga kababayan, ng insertions, hindi pwede nating iwala ito sa malaking konteksto o nasa usapin ng impeachment, possible revival ng impeachment laban kay Sara Duterte. Sa pangangailangan ng numbers game, mga kababayan, yung impeachment. At katahimikan, mga kababayan, gamit yung pondo or kapalit ng pondo. Tama ba? So kapag ang public funds, mga kababayan, nagiging pang-areglo sa politika, pumapasok na ngayon ang usapin ng tinatawag na quid pro quo or something for something. Ano ba po?
Isa po siyang seryosong bagay na dapat hindi dinidismiss ang mga ganyang uri ng transaksyon. Something for something. Ginagamit po para ipangmanipula. Di ba pa? Sabi baga, money talks. When money talks, everybody listens. Pag pera na yung nagsalita, nakikinig ang lahat. By the billions, mga kababayan, may nag-uusapan dyan. So makikita natin dito sa mga galawang ito, itong si Liviste, si Magalong, iisa po yung asal. Iisa yung kanilang taktika, pabida, maingay. Sabi nga pag maingay, parang lata. Maingay, walang laman yung lata. Pag maingay. Kaya iyon ang challenge natin. Sige, ingay ninyo. Asa ng ebidensya? Yung dokumento, ilabas na ninyo. Yung lista, ilabas na ninyo. Para masaya kaming mga vloggers. Palaging may hot topic kami. Sino ba yung ayaw ng mga controversy? Di ba? Bahala kayo dyan magsabuyan ng putik. Maligo pa kayo sa lusak. Maligo na kayo sa lusak, sa puti kung gusto ninyo. So pareho po yung hulma ng galawan ng dalawa. Puro ingay, puro paratang, puro press statement, puro pa-interview. Kung saan-saan po, DCRH, One News, ABS-CBN, GMA, lahat na nasa mainstream, sige pa-interview, pabida talaga po. Puro press statement. Narinig ninyo nakita ninyo si Martin Romualdez na nagpapa-interview kung saan-saan na mga news outlets. Di ba hindi? Kaya pag lumabas si Martin Romualdez, nagpapangagaw sila. Na-interview si Martin kasi hindi po masalita si Martin. Di ba? Puro kayo press statement. Wala man affidavit. Walang kaso, walang accountability. So sa batas po, ang mga nag-akusa dapat may kayo ang dapat mag-prove. I-prove ninyo. Tulad nito. Gusto ninyong ikulong si Martin Romualdez, kasuhan, maghanap kayo ng ebidensya. Mismong si Boyeng Rimulya at saka si John Vic Rimulya, inamin niya. If we look at all the traces of evidence, Martin Romualdez has no fingerprint anywhere. He never talked to a district engineer. He never talked to a contractor. He never talked to anyone. He never signed anything. Ibig sabihin, wala man siyang maling ginawa kasi. Wala siyang inutusan. Wala siyang pinirmahan. Pagkatapos, inaakusan ninyong magnanakaw. Inaakusan ninyo sa insertions. Wala man siya sa bycam insertions na pirma. Wala siyang inutusan. O bakit ninyo inaakusa si Martin ng kickback? Maghanap muna kayo ng ebidensya at i-execute ninyo yung affidavit. I-file ninyo yung reklamong formal, hindi puro ngak-ngak, daldal. So makikita ninyo yung playbook ng DDS. Luma na itong estilo, mga kababayan. Puro paratang, banggit ng secret files daw. Bakit ninyo laging sinisikreto? Ilatag ninyo yung mga sinasabi niyong secret files. Tapos, name dropping. Kasi umaasa sila sa social media outrage. Panggagatong, magalit yung mga tao. Magalit kay Martin kasi pinsan ng Pangulo. Alam na namin yung playbook ninyo. Sinisiraan ninyo si Martin para masiraan ninyo Pangulo. Gusto ninyong gatungan yung publiko. So umaasa sila sa media outrage para iwasan nila yung korte at due process. Hindi na dumating doon sa korte, due process. Kasi doon talo sila. Tulad ng ginawa nila mga kababayan, yung panahon ng tatay ng ating Pangulong Bongbong. Lahat lang panggatong para ipinta sa buong mundo magnanakaw. Pagkatapos nang sila mga kababayan, yung to make over sa posisyon, sila pala yung magnanakaw. Hindi umasinso yung Pilipinas po. Umipas yung 40 years. Hindi umasinso yung Pilipinas. Lahat lang sila politika eh. So makikita natin, ma-observe natin mga kababayan. Iisa po ang hulma ng operasyong ito. Magpaparatang na walang dokumento. Selective outrage. Proteksyon sa kaalyado. Siyempre, atake sa mga kritiko.
Media noise, mag-iingay sila sa media kapalit ng ebidensya. Wala man kasi silang maipresent na ebidensya. Mag-ingay na lang sa media. Nag-gets na ninyo ang strategy ng mga ulupong. Malinaw po itong panlilinlang mga kababayan sa ating mga mamamayang Filipino. Kaya yung challenge natin, mayawa kayong ebidensya, ilabas nyo na. Yan ang sabi ni Terry Ridon, ilabas mo na, Liviste. Puro kasatsat. Sa batas po malinaw. Dapat may papel. Dapat may patunay. Para may accountability po. Tama? Ayan man lang po mga kababayan. Ulitin natin ito. Mga kababayan, Leandro Liviste may have just rendered, sabi ni Atty. Wilfredo Garrido, may have just rendered Cabral's documents inadmissible. Now that Cabral is dead, who is going to certify them as authentic? We cannot just take the word of this attention-seeking nepo baby. Tama. At yung sabi ni John B. Crimolia mismo, if we look at all traces of evidence, Martin Romualdez has no fingerprint anywhere. He never talked to a district engineer. And he never talked to a contractor. He never talked to anyone. He never signed anything. So anong ebidensya ninyo? Hanapan ninyo ang ebidensya? Hanapan na ninyo. Gusto ninyo ikaso si Martin? Maghanap kayo ng ebidensya. Magtestigo kayo. Hanap kayo ng testigo na hindi magtatago. Tulad ni Gutesa. Nagtago. Si Saldico na nag-ugnay. Iniugnay si Martin at saka yung ating Pangulo. Hindi man umuwi. Lahat lang video. Hindi tuloy ginagat ng mga tao. You see? Kasi importante po, sinumpaan. Hindi pwedeng puro kwento lang ninyo. Dapat mabigyan ng pagkakataon din kung inaakusan ninyo na ma-examine yung mga sinasabi ninyong dokumento, inaakusan ninyo. Yan ang tamang takbo sa batas, sa due process. Puro lang kayo kwento, puro kayo pabida, puro kayo panira. Patunayan ninyo yung mga aligasyon ninyo, hindi yung para puro kayo pa-interview. Namimihasa kasi kayo, si Martin di man nagpapa-interview. Kaya sinasamantala ninyo, ayaw ninyong tantanan si Martin Romualdez. Anong mayroon kay Martin Romualdez? Bakit ayaw ninyong tantanan? Maglabas muna kayo ng mga ebidensya. Tama pa? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid sa mga pulses and other affected area. Ayun po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. May amazing solid deal ngayon, Christmas promo. Yan po, get free 35 boxes, get free 100 boxes, and get free 150 boxes from December 23 to December 27 only. For your inquiries, message na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online.
Oh, hindi pala. Sa mga mahilig pala mga kababayan sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo sa page ni Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet. Nakabase siya po sa Amerika. Yan po yung kanyang online selling. Yan mga bags niya. Oh. Sa mga mahilig naman po magpa-spa, try nyo po dito sa Pamper City by OMG, your luxury escape, located at Asiana City, Parañaque City, Metro Manila.